Usapang high blood pressure. So, hindi ka nag-iisa. Marami ang hypertensive. In fact, sa category ng hypertension, binaba na yung cut-off. Dati, yung pag high blood, 140. Ngayon, 130 to 139, over 80 to 89, stage 1 hypertension na. Ang normal na BP ngayon, 120 pababa. Kapag pumalo ka ng 140 over 90 pataas, stage 2 hypertension na. At pag 180 over 120, malignant hypertension na yan. Hypertensive urgency na yan. Medyo kailangan pumunta ka na ng ospital kapag umabot ka ng 180 over 120. Ngayon, paano naman pag 160 over 100? Magpapanik ka pa. So, yan pag-uusapan natin. By the way, Dr. J po, sa YouTube at TikTok sa TikTok. Paki-hit po yung subscribe button para maging 500,000 tayo. 4,000 na lang po yung kulang natin para maging 500,000 ang ating subscribers. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, paki-click yung subscribe button. So, yung mga scenario ng patients na mataas ang BP, pag nag-160, 100, definitely nagka-cause na ito ng panic. Natataranta na yung ating mga pasyente. Yung iba pumupunta ng emergency room, sinusugod na sa emergency room para bumaba ang BP. Yung iba naman sa sobrang panic, kuha ng blood pressure, pataas naman ng pataas. Okay? So yung iba naman, lahat na yata natawagan na para i-anunsyo na mataas ang BP niya at nagkukos na ito ng panic sa buong membro ng pamilya. So, ano ba yung pwede ninyong gawin kapag pumalo ng 160 ang blood pressure mo? So, ang 160, papasok pa rin siya sa stage 2 hypertension. 140 over 90 pataas, stage 2. So, kapag ganyan, ano ang pwede ninyong gawin kapag pumalo ng 160? So, hindi po lahat ng BP na 160 over 90 over 100 ay kailangang dalhin sa ospital. Ang una ninyong gawin muna is i-check mo muna ninyo kung baka na-miss ninyo yung gamot ninyo. So, i-check ninyo kung nainom niyo yung tableta ninyo ng pang-umaga at kung nainom ninyo yung tableta niyo na pang-gabi. Kasi na-miss ninyo. So, pag na-miss ninyo, definitely ang first na gagawin is i-take agad ninyo yung gamot na hindi ninyo nainom. Second, relax mode ka muna. Hindi ka dapat magpanik kasi lalo siyang